Legacy in Disguise. Kabanata 44. Takot na takot si Hubert Rousseau kay Dante Morel. Wala siyang pagdududa sa mga salita nito, ang taong matagal nang nakalubog sa krimen ng underworld, na siyang nagbuklod sa buong Nanjing City underworld, ay kayang pumatay ng 2 tao na para bang walang kahirap-hirap. Nang makita niyang arestuhin na ng 2 maskuladong lalaki si Sophie Rousseau, agad siyang kinabahan at lumapit kay Elise Rousseau para humingi ng tulong. Elise, patawad, pero pinsan mo pa rin siya. Paano mo matitiis na makita siyang dalhin ng ganon? Pakiusap ni Hubert. Bahagyang nagawang puso ni Elise. Kahit na naiinis siya kay Sophie, pinsan pa rin niya ito. Huwag niyo na lang siyang pahirapan. Nalito lang siya sa isang iglap, hindi niya naman intensyong saktan ako, sabi niya sa 2 lalaki. Napatingin si Dante Morel kay Adrian Laurent na siyang may huling salita. Bahagyang ngumiti si Adrian at malamig na nagsabi, sundin ang sinabi ng asawa ko. Tumango si Dante. Dahil kay Madam Laurent, palalayain ko kayo. Pagkatapos ay humarap si Adrian kay Amanda Rousseau. Matagal ko nang sinabi, hindi kayo welcome dito. Kung marunong kayong makiramdam, umalis na kayo. Kung hindi, ipabubugbog ko kayo sa mga tao ni Dante Morel. Nanginginig sa galit si Amanda, ngunit wala siyang nagawa kundi sumama kay Hubert at umalis. Takot siyang mapatulan at masaktan. Samantala, si Sophie ay nagpupumiglas at nagsisisigaw. Ayoko pang umalis. Papaluin ko si Elise. Huwag ninyo akong pigilan, papatayin ko siya. Namula ang mukha ni Dante, at biglang sinipa si Sophie ng malakas hanggang sa bumagsak ito. Isa pang salita at puputulan ko ang dila mo. Agad na lumapit si Hugo Rousseau para buhatin ang kapatid. Sophie, tama na. Umuwi na tayo. Habang naglalakad, malalim ang buntong hininga ni Amanda. Kanina, nais lang niyang takutin si Elise at pilitin itong bumalik sa pamilya. Ngunit ngayon, malinaw na malinaw, hindi na nila mababalik si Elise. Napakalakas ng mga tao sa likod niya. Para sa pamilya Rousseau, wala nang natitirang pag-asa kundi ang tuluyang pagbagsak. Nang makaalis sila, nakahinga ng maluwag si Elise. Ngunit muling bumigat ang kanyang dibdib. Ang mga panauhin ay puro malalaking personalidad, ngunit napakaliit ng espasyo. Hindi maganda ang dating ng pagtanggap sa kanila. Maya-maya, dumating ang mga staff ng New Dawn Tower dala ang pagkain, inumin, at mga panghimagas. Isa-isang tumulong. Lumapit si Danica Dubois, may dalang ngiti. Mrs. Laurent, ang New Dawn Tower ay pag-aari ng Alter Group. Dahil dito mo itinayo ang negosyo, natural lang na suportahan ka namin. Ipinakilala pa niya ang manager. Ito nga pala si Mark. Simula ngayon, unti-unting i-relocate ang ibang opisina sa palapag na ito para mailipat sa inyo. Nagulat si Elise at umiling. Miss Danica, sobra na ito. Maliit lang ang studio ko, at napakamahal ng ganitong kalaking espasyo. Hindi ko kakayanin ang gastos. Ngunit iniabot agad ni Mark ang isang tseke. Mrs. Laurent, prepaid na po ang isang taong renta. Kasama na rin ang kuryente, tubig, at lahat ng bayarin. Kami na ang bahala. Natarante si Elise. Grabe, parang sobra naman ito. Ngumiti si Adrian, hawak ang kamay ng asawa. Mahal ko, since may malasakit si Danica, huwag mo na siyang ipahiya. Tanggapin mo na. Hindi ko siya pinapahiya, sagot ni Elise, nahihiya lang ako. Kinuha ni Adrian ang tseke at inilagay sa palad ni Elise. Mahal ko, huwag mo nang problemayan yan. Ang Alter Group ay kumpanyang nagkakahalaga ng 100 bilyon. Sa kanila, maliit lang to. At isa pa, tutulungan din kitang pamahalaan ito. Hindi ka dapat mahiya. Nanginig ang puso ni Elise. Totoo. Kung tatanggihan niya, baka isipin pa ni Danica na wala siyang tiwala. Kaya't agad siyang yumuko at nagsabi, Miss Danica, maraming salamat. Ngumiti si Danica. Partners tayo. Natural lang ang magtulungan. Pagkatapos, hinawakan ni Adrian ang siko ng asawa. Halika, ipakilala kita kay Juliet Montreuil. May mga bagong proyekto ang pamilya nila. Bahagyang tumango si Elise, ngunit may bigat sa dibdib. Lagi niyang nararamdaman ang lihim na hostility ni Juliet, kahit laging may ngiti ito. Babaeng hinaluan ng women's instinct ang nakakaamoy ng lihim na banta. Ngunit bago pa siya makalapit, napatingin siya sa oras. 10:00 na ng umaga, wala pa rin ang kanyang mga magulang. Adrian, pakitawagan mo si Mama at Papa. Hindi pa sila dumarating, bulong niya. Kinuha na sana ni Adrian ang telepono, ngunit biglang tumunog ang cellphone ni Elise. Nakita niya, si Mama Carmela. Agad niya itong sinagot. Elise. Humahagulgol ang tinig ni Carmela, na aksidente kami sa daan. Nabangga ang tatay mo, at ngayon nasa Nanjing Hospital siya, walang malay.
Anak, pumunta ka agad. Ha! Napasigaw si Elise. Nanlaki ang kanyang mga mata, nanginginig ang boses. Anong nangyari kay Papa? Gaano kalala ang pinsala niya? Patuloy na umiiyak si Carmela. Comatose siya. Elise, nandiyan hospital. Bilisan ninyo. Parang gumuho ang mundo ni Elise. Mula sa kasayahan ng pagbubukas ng kanyang negosyo, ngayon biglang trahedya ang bumungad. Adrian? Si Papa, kailangan nating pumunta ngayon. Hindi na nag-aksaya ng oras si Adrian. Hinarap niya ang mga panauhin. Pasensya na po kayo, may emergency. Kayo na muna ang bahala. Walang kumontra, lahat ay may respeto sa kanya. Agad nilang tinungo ang ospital. Pagdating nila sa ICU, bumungad ang nakahigang si George Rousseau, nakapikit, walang malay. Si Carmela, duguan pa ang damit, namumutla, at halos wala na ring lakas. Niyakap agad ni Elise ang ina. Mama! Anong nangyari kay Papa? Umiiyak si Carmela. Dinala niya ako papunta sa opening mo, biglang sumalubong ang truck na tumakbo naka-red light. Tinamaan kami, anak, delikado ang lagay ng papa mo. Agad nilapitan ni Elise ang doktor. Doktor, kumusta po ang kondisyon ng papa ko? Malayo na siya sa panganib ngayon, sagot ng doktor. Bahagyang nakahinga si Elise. Ngunit agad pang idinugtong ng doktor, pero, nasugatan ang kanyang spine. Malaki ang posibilidad na maging paraplegic siya. Paraplegic. Halos mabaliw si Elise. Nanghina ang kanyang katawan, at kung hindi lang siya nasalo ni Adrian, siguradong bumagsak siya sa sahig. Ang ibig sabihin nito, mula leeg pababa, hindi nagagalaw ang kanyang ama. Isang buhay na nakahiga, walang magagawa. Doktor, wala na bang pag-asa? Wala ba talagang lunas? Halos punit ang boses ni Elise. Umiling ang doktor. Sa ngayon, wala pang naitalang ganap na paggaling mula sa ganitong pinsala. Pinakamabuti ay kaya pa niyang maupo ng kusa. Ngunit ang pagbangon at paglakad, halos imposible. Kailangan niyong maghanda. Para siyang tinusok ng libo-libong karayom. Napatakbo siya sa kama ng ama, niyakap ito, at humagulal ng parang batang ulila. Papa, papa ko. Luha ang bumuho sa kanyang mukha, parang ulan sa mga bulaklak ng perlas. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng ina. Mama, kumusta ka? Nasaktan ka ba? Kabanata 314. Mapatla ang mukha ni Carmela Rousseau habang mahina siyang nagsalita. Hay nako, ayos lang ako, pero masakit ang ulo ko. Sabi ng doktor, wala naman daw malubha. Pero ang papa mo, siya talaga ang grabe. Doon tumama ang truck ng basura, sa gilid niya. Pagkasabi niyon, bigla siyang napahagulgol. Maaaring ma-paralyze ang kanyang asawa, isang dagok na halos hindi niya matanggap. Maingat na nag-uusisa si Adrian Laurent, at doon niya nalaman ang buong pangyayari. Ang truck na nagbit ng red light ay tumakas matapos ang aksidente. Parehong nawala ng malay sina Carmela at ang matandang si George Rousseau kaya't wala silang maalalang kahit anong detalye tungkol sa plaka. Mga nagdaraang tao ang nagdala sa kanila sa ospital. Mas magaan ang sinapit ni Carmela. Nakaupo siya noon sa passenger seat, nawala ng malay nang tamaan sila, kaya't ilang pasa lang at gasgas ang tinamo niya. Pagdating sa ospital, nagising na siya. Ngunit si George, na nasa driver's seat, ang tumanggap ng halos lahat ng impact. Siya ang malubhang tinamaan. Napabuntong hininga si Adrian, Diyos ko, walang awa ka rin minsan. Ang matandang ito, oo nga't mahilig magyabang at magkunwaring marunong kahit wala namang alam, pero sa kaibuturan, hindi naman siya masamang tao. Medyo walang silbi lang. At ngayon, paralisado sa mataas na bahagi ng katawan. Kung walang gagawin, habang buhay na lang siyang nakarete. Samantalang ang biyenan niyang babae, hindi lang arrogant, kundi tuso at makasarili, isang babaeng handang ipagbili ang sariling anak kapalit ng kaunting kapangyarihan. Wala nang moralidad, wala nang hangganan. Kung sana siya na lang ang na-paralyze, mas gagawin pa siguro ang buhay ko sa pamilyang ito, lihim na napaisip si Adrian, at muling napabuntong hininga. Biglang bumukas ang pinto ng ICU. 2 tao ang pumasok. Nanlamig ang ekspresyon ni Adrian nang makita kung sino. Ang nasa unahan ay walang iba kundi si Jerome Gallant, ang lalaking binugbog niya sa car show kahapon. At kasunod nito ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang, may dalang medisinang kahon na may malaking pulang cross. Mama, bakit nandito siya? Tanong ni Elise, may pag-aalinlangan ang tinig. Ako ang tumawag sa kanya, sagot ni Carmela. Kilala ni Jerome ang dean ng ospital. Nagkataon daw na may dinadalaw siyang kamag-anak dito nang ma-admit kami. Nang makita niyang sugatan kami ng tatay mo, siya ang nagayos para mailagay agad ang tatay mo sa ICU.
Pagkasabi noon, agad siyang nagbago ng tono, at sinalubong si Jerome na may pilit na ngiti. Jerome, ang dami mong pagod kanina. Halika, magpahinga ka muna. Ngumiti ng payak si Jerome. Ayos lang, auntie. Hindi naman ako napagod. Ngunit nang mapansin niya si Adrian na nakatayo roon, agad siyang nagbago ng ekspresyon. Hindi ko akalaing nandito rin ang walang kwentang ito. Naalala niya ang kahapon kung paano siya napahiya sa harap mismo ni Elise dahil kay Adrian. Mula noon, galit na siya rito. At ngayon, pagkakataon na niyang makabawi. Sa isip niya, babasagin ko ang pagpapanggap mo sa harap ni Elise at ibabalik ko ang respeto niya sa akin. Patuloy na malungkot si Carmela, pinunasan ng luha at humikbi. Jerome, sabi ng doktor, maaaring habang buhay ng paralisado ang uncle mo. Paano na ako mabubuhay? Mabilis na tumugon si Jerome, itinuro ang lalaking nasa likod niya. Auntie, huwag kayong mag-alala. Ito si Dr. Zion Montclair, ang sikat na manggagamot sa bansa. Isang tanyag na espesyalista sa tradisyonal na medisina. Inimbitahan ko siya para kay uncle. Siya ang makakapagpagaling. Pagkarinig noon, agad na lumiwanag ang mukha ni Carmela. Ay, Jerome, maraming salamat. At salamat din, Dr. Montclair. Bahagyang ngumiti si Jerome, kalmadong nagsalita. Auntie, wala po iyon. Dapat lang. Pagkatapos, hinarap niya ng may galang si Dr. Montclair. Sir, pasensya na at istorbo. Ang karamdaman po ni Uncle Rousseau, kayo na po ang bahala. Lumapit si Zion Montclair, nakataas ang baba at may kumpiyansa sa tinig. Huwag kayong mag-alala. Spinal injury lang ito, mahirap para sa iba, pero para sa akin. Madali. Nagulat ang resident doctor ng ospital. Pero wala pa pong lunas para sa spinal cord injury. Kahit pinakamayayaman, nakaupo na lang sa wheelchair habang buhay. Bakit kayo kampante? Ngumisi si Zion, mayabang ang tinig. Dahil meron akong himalang gamot. Kapag naibigay ito, agad gagaling ang pasyente. Mula sa kahon, marahan niyang inilabas ang kalahating piraso ng makinang na pilulya. Pinagmamasdan niya ito na para bang hawak ang pinakamahalagang kayamanan. Eto, aniya, ang gamot na ako mismo ang bumuo. Hindi lang spinal injury, kahit coma o vegetative state, kaya nitong ibalik sa normal. Napahikbi si Elise, hindi mapigil ang magtanong. Totoo po ba talaga ito? Siyempre. Sagot ni Zion, pinapahid ang kanyang balbas. Ako ang #1 miracle medicine refiner sa buong mundo. Ang pilulya na ito, bunga ng dugo at pawis ng isang dakilang maestro bago siya pumanaw. Walang katumbas ang halaga nito. Kung hindi dahil sa pakiusap ni Jerome Galland, hindi ko ito ibibigay. Pero nang makita ito ni Adrian, lihim siyang natuwa. Hindi ba ito ang kalahating tapos na pilulya na ako mismo ang lumikha noon? Ang bisa nito, isa lang sa 10 bahagi ng totoong perfected pill. Oo, epektibo sa karaniwang karamdaman, pero para sa spinal cord injury, kulang na kulang. At ang akala nitong hanggal, hawak niya'y kayamanan. Sa akin, parang laruan lang iyan. Maaari akong gumawa ng mas maraming beses kung gugustuhin ko. Napailing siya, saka malamig na nagsalita. Wala iyan, Dr. Montclair. Hindi kayang pagalingin ng gamot mo ang aking biyenan. Agad siyang pinutol ni Jerome, may pang-uuyam sa boses. Adrian, paano ka nagkaroon ng kapal ng mukhang questionin ang isang kagaya ni Dr. Montclair? Umiling at ngumiti si Montclair, tila nakarinig ng nakakatawang biro. Bata, alam mo ba kung anong sinasabi mo? Kahit ang mismong GT Yansheng, ang pinuno ng tradisyonal na medisina, napagaling ng aking pilulya. Kung siya nga'y gumaling, paano pa itong pasyente? Nagulat ang lahat. Si GT Yansheng, isang alamat sa medisina. Hindi basta-basta lumalabas, at kahit pinakamakapangyarihan ay hirap siyang maimbitahan. At ayon kay Zion, napagaling siya ng pilulyang ito. Kung ganoon, sino ba si Adrian para sabihin na hindi ito uobra? Pagkarinig noon, nagngalit si Carmela. Adrian Laurent. Walang hiya kang inutil. Ano ka ba para kontrahin si Dr. Montclair? Sigaw niya, nanginginig sa galit. Umalis ka na lang dyan. Baka lalo mo pang maantala ang paggaling ng papa mo. Nakunat ang noo ni Adrian. Sa isip niya, baka naman itong si Zion, isa sa mga unang bumili ng gamot kay Michael Ducati. Siya rin kaya ang nagtinda kay GT Yansheng ng pilulya kapalit ng 5 milyon. Kung ganoon, hindi siya doktor, negosyante siya na nananamantala. Samantala, lalong lumakas ang pang-uuyam ni Jerome. Adrian, hindi ka na nga nakakatulong, puro kontra pa. Anong klaseng manugang ka? Baka nga ayaw mong gumaling si Uncle Rousseau. Pinilit pang magpanggap na natataranta, idinagdag niya.
Baka nga may masama kang balak, baka gusto mong mamatay si Uncle para makuha mo lahat ng ari-arian ng pamilya. Namutla si Carmela at halos mapasigaw. Adrian, iyan ba ang plano mo? Una, papatayin mo ang asawa ko, susunod ako, at pagkatapos, ikaw na ang magmamay-ari ng lahat. Nanlilisik ang mga mata ni Adrian. Ari-arian. Sa pamilya ninyo. Isang ordinaryong 3 kwarto lang ang bahay ninyo, ni hindi aabot ng ilang milyon ang halaga. Ako, na may hawak na 10 bilyon sa bangko at tseke pang nagkakahalaga ng 100 milyon, ako, mag-aasam sa ari-arian ninyo. Nakakatawa. Ngunit lalo pang nag-udyok si Jerome. Auntie, tama ako. Delikado ang taong ito. Huwag kayong magpapaloko sa kanya. Nag-aalalang tumingin si Elise kay Adrian. Adrian, hayaan mo na si Dr. Montclair na subukan. Baka makatulong. Ngunit lalo pang nagmatigas si Zion Montclair. Nakataas ang baba, malamig ang tinig. Kung hindi luluhod at hihingi ng tawad ang batang ito ngayon, hindi ko gagalawin ang pasyente. At tandaan ninyo, kung hindi ko siya gagamutin, habang buhay ng paralisado si George Rousseau. Hindi inaasahan, nang matapos pa lang niyang magsalita, biglang may malamig at mabagsik na tinig na sumabog mula sa labas ng pintuan. Sino ang may lakas ng loob na paluhurin si Mr. Laurent? Wala ka na bang pakialam sa iyong buhay? Kasabay ng tinig, isang lalaking nasa katanghaliang gulang, nakasuot ng mamahaling disenyadong suit, ang maringal na pumasok sa silid. Pagkakita ni na Jerome Galland at Zion Montclair sa lalaking ito, nanlaki ang kanilang mga mata at halos maniga sa gulat. Ang hari ng underworld ng Nanjang City, Dante Morel. Anong nangyayari dito? Bakit siya nandito? Hindi pa man sila nakakabawi mula sa pagkabigla, sumunod pang eksena ang tuluyang nagpayanig sa kanila na para bang tinamaan ng kidlat. Mula sa pintuan ng ward, isa-isang nagsidatingan ang ilang personalidad. Danica Dubois, pangalawang tagapangulo ng Altair Group. Lionel Dupont, patriarka ng pamilyang Dupont. Henry Chin, patriarka ng pamilyang Chin. Christophe Valmont, pinakamayamang tao sa Hainbridge. J. Tiansheng, pangulo ng traditional medicine. At iba pang kilalang bigatin ng Nanjang at Hainbridge. Ang mga haligi ng lipunan, ang mga tinitingala ng lahat, ay naglakad diretso papunta kay Adrian Laurent. At sa harap ng lahat, sabay-sabay silang yumukod at buong galang na nagsabi. Mr. Laurent. Nanatiling kalmado si Adrian Laurent at marahang nagtanong. Bakit kayo narito? Mabilis na sumagot si Dante Morel na puno ng paggalang. Mr. Laurent, narinig naming na aksidente ang iyong biyenan, kaya't agad kaming nagpunta upang bumisita. Huwag mo sanang mamasamain. Ngumiti lamang si Adrian ng bahagya at sinambit. Napakabuti naman ninyo. Walang gaanong laman ang kanyang tinig, ngunit sapat na iyon upang ang mga bigatin ay mamula sa tuwa, manginig ang katawan sa sobrang galak, para bang nakatanggap ng isang biyayang hindi matutumbasan. Samantala, si Carmela Rousseau ay namutla at napayuko. Sa kanyang isipan, puno ng pangamba. Tapos na. Lalong lumalala ang panluloko ni Adrian Laurent. Ngayon, mismong mga makapangyarihan ay iginagalang siya. Ngunit kapag dumating ang araw na mabunyag ang lahat, tiyak na mamamatay sa kahihiyan at kasama siya sa pagbagsak. Alam na alam niya ang nakaraan ni Adrian. Isang ulilang kinuha lamang ng ama ng Rousseau upang ipakasal kay Elise Rousseau. Kung tunay siyang may kakayahan, bakit siya nagmistulang inutil sa loob ng maraming taon? Samantala, si Jerome Galland ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Lalo na nang mapansin niya ang presensya ni Juliette Montreuil, muntik na siyang mawala ng malay. Ito ang pinakabatang hiyas ng tanyag na pamilyang Montreuil. Sa harap ng Montreuil, ang kanilang pamilyang Galland ay wala, isang alikabok lamang. Kahit ang kanyang sariling ama, walang karapatang humarap kay Juliette Montreuil. Ngunit heto ngayon, ang napakaganda at kahali-halinang si Juliette, nagbibigay galang sa isang tulad ni Adrian Laurent. Paano nangyari iyon? Hindi kayang maunawaan ni Jerome. Para sa kanya, si Adrian ay isang basurang walang silbi, ngunit bakit siya ang tinitingala ng isang babaeng kabilang sa pinakamakapangyarihang angkan? Hindi niya mapigil ang sumigaw. Miss Montreuil, baka nagkakamali kayo. Si Adrian Laurent ay walang silbi, isang basura. Ngunit agad na nagdilim ang mukha ni Juliette Montreuil at mariing sumigaw. Sino ang nagbigay sayo ng lakas ng loob upang bastyusin si Mr. Laurent dito? Kasunod nito, si Henry Chin ay tumawa ng malamig at mariing nagsalita. Si Mr. Laurent ang nag-iisang tunay na dragon sa mundong ito, may kapangyarihang hindi matutumbasan. Paanong nagawa mong lapastanganan siya? Sumabay pa si Lionel Dupont, patriarka ng Dupont family, na nagngangalit ang tinig. Oo. Ang pangalan ni Mr. Laurent ay isang banal na karangalan.
Ikaw na mababang uri, walang karapatan na lapastanganan ang kanyang pangalan. Nanlamig ang mga mata ni Dante Morel, ang tinig ay parang kutsilyong umuukit sa laman. Lahat kami ay saksi sa kabutihan at kapangyarihan ni Mr. Laurent. Kung may sinumang manggahas na lapastanganan siya, iyon ay para na ring binabastos kami, at ang kabayaran ay putol na mga paa at kamay. Sa gitna ng galit at panlalait ng lahat, namutla at namula ang mukha ni Jerome Galland. Nanginginig ang katawan, hindi makapagsalita, para bang natuyuan ng dugo. Bigla namang nagsalita si GT Yansheng, malamig at mabigat ang tinig. Zion Montclair, lumapit ka rito. Nagpalingga-lingga si Zion, at halos matamba sa takot. Alam niya ang hindi alam ng iba, ang tinatawag niyang milagrosong gamot na ibinente kay GT Yansheng ay hindi talaga nakapagpagaling. Oo, nakatulong, pero malayo sa lubos na lunas. Ginamit lamang niya iyon upang magyabang at itaas ang sarili. Ngayon, narito mismo ang haligi ng medisina, si GT Yansheng, at nakaharap sa tunay na may gawa ng gamot. Sa sobrang kaba, pinilit niyang maglakad papalapit at yumuko. Master, aniya, nanginginig ang tinig. Ngunit sumabog ang galit ni GT Yansheng. Narinig ko raw kanina na sinabi mong ikaw ang nakapagpagaling sa akin gamit ang gamot mo. Nanlaki ang mata ni Zion at pautal na nagsabi. Master, ako'y nagbiro lang, ako'y nagmalaki, patawad po. Ngunit sumiklab ang tinig ni GT Yansheng. Hangal. Alam mo bang ang milagrosong gamot na ipinagmamalaki mo, si Ginoong Laurent mismo ang gumawa? At ang tunay na lunas sa aking karamdaman, ang aking kumpletong paggaling, iyan ay galing mismo kay Mr. Laurent. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Zion. Nanginginig na balutan ng malamig na pawis, halos hindi makahinga. Anong sinabi ninyo? Si Adrian Laurent ang gumawa ng gamot na iyon. Marihing tumango si GT Yansheng, ang tinig ay parang hatol ng Diyos. At higit pa riyan, ilang araw pa lang ang nakararaan, nakagawa si Ginoong Laurent ng mas mabisang gamot na lubos na nakapagpagaling sa akin. At ikaw, nagmalaki, nagpanggap, nilapastangan mo pa siya. Nanginig si Zion, halos mapaluhod sa bigat ng katotohanan. Master, hindi ko po alam, kung alam ko lamang, hindi ko sana. Ngunit mariing pinutol siya ni GT Yansheng. Huli na ang lahat. Pagkatapos ng insidenteng ito, irerekomendo ko sa health department na tuluyan kang tanggalan ng lisensya. Habang buhay ka nang itatakwil sa larangan ng medisina. Parang pinutol ang kanyang hininga, bumagsak ang kulay ng mukha ni Zion. Ang kanyang buong buhay, lahat ng pinaghirapan, biglang naglahong parang bula. At sa desperasyon, bumagsak siya sa sahig, tuhod ay dumurog sa pagkaluhod, at sabay-sabay na nagmakaawa, umiiyak at humahagulgol. Mr. Laurent, nagkamali ako. Ako'y isang bulag na hindi nakakita ng tunay na dakila. Ang gamot na ipinagyabang ko, hindi ko naman talaga ginawa, binili ko lamang. Wala akong karapatan. Patawarin ninyo ako, huwag ninyo akong patayin. Huwag ninyo akong itakwil. Kasabay nito, sinampal niya ang sarili ng sunod-sunod, ang mukha'y namaga, ang tinig ay basag sa sobrang paghihinagpis. Patawad. Patawad. Mr. Laurent, pakasakali pagbigyan ninyo pa akong mabuhay. Hindi makapaniwala si Jerome Galland nang masaksihan ang pagkagulat ng mag-ina, si Elise Rousseau at Carmela Rousseau. Kanina lang, umaasa si Carmela na ang tinaguriang himalang doktor na si Zion Montclair ang makatutulong sa kanyang asawa. Ngunit, sa halip, nakita nilang ito mismo ang lumuhad at humingi ng tawad kay Adrian Laurent. Namumutla ang mukha ni Jerome. Mahigpit niyang pinisil ang kanyang kamao, para bang ang mukha ni Adrian ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. Ngunit kahit anong mangyari, hindi siya naniniwala sa kakayahan ng tinatawag na, walang silbi, na ito, at lalong hindi siya handang yumuko sa kanya. Ngunit biglang nagsalita si Dante Morel, malamig ang tinig na may halong pang-uuim. Mr. Laurent, ano ang nais ninyong gawin ko sa taong ito? Kitang-kita na ni Dante ang galit, ngunit hindi niya nagawang kumilos ng walang pahintulot. Sapagkat kung siya mismo ang gumawa ng pasya, baka ma-offend pa niya si Adrian. Tahimik na sumagot si Adrian Laurent. Bahala ka na. Saglit na natahimik si Dante, handa na sanang ipautos na bugbugin si Jerome, ngunit agad nagsalita si Henry Chin, nakakunot ang noo. Ang taong iyan ay may mataas na katungkulan. Narinig kong siya rin ang nang-insulto kay Mr. Laurent sa auto show kahapon. Tama ba? Namutla si Jerome. Hindi ako iyon. Ngunit lantad ang takot sa kanyang tinig. Alam niyang kahapon, siya mismo ang nakipagalitan kay Adrian. Ibig sabihin, dalawa na ngayon ang kasalanang kailangang singilin sa kanya. Biglang ngumisi si Dante Morel at sumigaw.
Aba, ikaw pala ang aso na walang pakundangan. Dahil sa'yo, nasaktan si Mr. Laurent. Sige, ipapakita ko sa'yo kung ano ang kapalit ng pang-iinsulto sa kanya. Itinaas niya ang kamay at inutusan ang mga tauhan. Itapon tong walang hiya na to sa bintana. Nanlaki ang mata ni Jerome, halos manlumo sa takot. Agad siyang lumuhod, nanginginig, umiiyak na may kasamang uhog at luha. Mr. Laurent, nagkamali ako. Patawarin niyo ako. Hindi ko na uulitin, maawa kayo. Isa akong basahan, isang mabahong basahan. Pakiusap, iligtas niyo ako. Ngunit malamig na tumingin si Adrian sa kanya at madiing tinadyakan. Nung una pa, di ka nakikinig. Ngayon, huli na. Hindi ko kayang bayaran ang kapal ng mukha mo. Pagkarinig nito, muling sumigaw si Adrian. Ano pa ang hinihintay ninyo? Napahinto si Dante, ngunit agad ding nagising at umatungal. Anong nakatayo pa kayo? Kung siya man ay natutulala, siya mismo ang tumalon. Walang pag-aatubili, hinablot ng mga tauhan ni Dante si Jerome at dali-daling itinapon palabas ng bintana. Napatikip ng bibig sa Elise, nanginginig ang buong katawan, halos mawala ng malay sa kaba. Diyos ko, mula sa ikatlong palapag. Agad silang nagmamadaling tumakbo ni Carmela sa bintana. Sa ibaba, duguan at halos bali-bali ang mga binti ni Jerome. Naghihiyaw siya sa sakit, ngunit buhay pa rin. Dahil nasa ospital, agad siyang dinala sa emergency unit. Huminga ng maluwag si Elise. Ilang araw nang nakadikit sa kanya si Jerome, paulit-ulit na iniinsulto si Adrian. Ngayon, naputol na ang kanyang mga paa, at hindi na siya makakapagmalaki pa ng matagal. Samantala, tahimik na lumapit si Adrian kay GT Yansheng. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang espesyal na gamot na siya mismo ang nagdala. Mahina siyang nagsalita. Mr. G, ipagkatiwala ko sa inyo ito. Kapag gagamutin ninyo ang matanda, ibigay ninyo itong gamot pagkatapos. Sa totoo lang, habang papunta sila sa ospital, balak ni Adrian na siya mismo ang gagamot sa biyenan niya. Alam niyang sa isang kapsula ng kanyang espesyal na gamot, madaling maaayos ang pinsala sa gulugod. Ngunit, nang dumating sila, naroon si Zion Montclair, ang doktor na mataas ang pangalan. Alam niyang hinding-hindi siya papayagang makialam ng kanyang biyenan na si Carmela. Bukod pa rito, kung ipapakita niya ang gamot, baka magtaka ang kanyang asawa at bainan. Mas lalong mahirap ipaliwanag. Ngayon, naroon si GT Yansheng, isang kilalang eksperto sa tradisyonal na medisina. Siya na ang tamang taong magdadala ng lunas. Kapag siya ang nagpagaling, tiyak na kikilalanin ito bilang isang milagro ng TCM, at mas lalong magmukhang makatuwiran. Ngunit, nang marinig ni GT Yansheng, hindi niya mapigilan ang pag-aalinlangan. Mr. Laurent, ang pinsala sa gulugod, sa medisina man o TCM, ay itinuturing na walang lunas. Maaari ba talagang magpagaling ang gamot na ito? Agad siyang napayuko, nagpaumanhin. Patawarin ninyo ako, hindi ko ibig magduda. Ngunit, sobrang lampas ito sa aking pangunawa. Malamig na tumugon si Adrian. Huwag kang mag-alala. Ang gamot na ito ay kayang mag-ayos ng gulugod. Namangha si GT Yansheng. Nanlaki ang mata at napabulalas. Kung magagawa ito, isang himala sa medisina. Isang kasaysayan. Ngunit, paano ko aangkinin ang ganitong karangalan? Ngumiti si Adrian, malamig at mapanatag. Hindi ako naghahanap ng pangalan o karangalan. Hindi rin ako doktor. Ikaw ang nasa larangan. Kung magtagumpay ka, iyon ay tagumpay ng tradisyonal na medisina. At kapag nakilala ng buong mundo ang himala, mas lalong igagalang ang TCM. Kaya't huwag mong tanggihan. Nang marinig iyon, halos manginig si GT Yansheng. Agad niyang kinuha ang kapsula at yumuko ng buong galang. Mr. Laurent, susunod ako. Ngunit biglang may naalala si Adrian at muling nagbilin. Huwag mong ibigay lahat. Kalahati lamang ang kailangan. Ang natitira, iyon na. Parang pinanawa ng hininga si GT Yansheng. Kalahati lang. Halos manggilabot siya sa gulat. Isang kalahati lang, at kayang pagalingin ang paraplegia. At ang kalahati, ibinigay pa sa kanya. Agad siyang naluha. Mr. Laurent, ang kabutihan ninyo ay hindi ko malilimutan habang buhay. Tahimik lang si Adrian, malamig ang tinig. Sige. Gawin mo na. Ayokong mag-alala ang asawa ko. At sa sandaling iyon, nakaramdam si GT Yansheng ng bigat at kapangyarihang hindi kayang tapatan ng sino man, sapagkat nasa harap niya ang isang lalaking hindi lang ordinaryo, kundi isang taong nagtatago ng kapangyarihan higit pa sa lahat ng kanilang naiisip. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Legacy in Disguise.